pag-ibig, walang kinikilalang edad. Si Rosalinda nga, bagamat may edad na, kakabugin daw ang mga may love life dyan. Dahil sa kanyang jowang TikTokerist. Kung marami ngayon, tila nilamon na ng TikTok ang 55 anyos na NBSB o no boyfriend since birth na si Rose. Ayaw kong mag-TikTok. Matanda ako, hindi ako mahilig sa ganun. Pero tila malala ang biro sa kanya ng tadhana. Dahil ang kauna-unahan pa man din niyang naging jowa, hindi lang makinis, maputi at aesthetic. Ang boyfriend ni Rose, isa pang certified na TikTokerist. Ang galing niya talaga sumayaw. Kinikilig. Meet Jonathan, ang tisoy TikTokerist ng Parañaque. 27 anyos siya, halos kalahati ng edad ni Rose. Parang anak na lang kita, parang kapatid. Pero hindi ito issue kay Jonathan. Ipinangalandakan pa nga niya ang kanyang 55 anyos na girlfriend sa TikTok. Aba, ito namang si Rose, kabugera! I'm a kabukera. I'm a kabukera. Tanda ko'y irarapa. Di magkapatid nagsasasabihin ng iba. I'm a kabukera. Umaapaw ang karisma. Ang tunay kong ganda sa lahat na iba. Noon pa man, mas gusto na raw talaga ni Jonathan ang mas nakatatanda sa kanya. Nawala kasi yung mama ko kasi na-atake siya. Tapos doon na nagsimula yung nahilig ako sa mga matatanda. Kasi doon ko nakikita sa kanila na mas higitan pa yung pag-aalaga nila. Ayoko nang nakapagrelasyon, ayoko nang ganyan. Sakit sa ulo yan. Mahirap din ang buhay kahit noon pa. Kasi pangarap ko talagang mag-abroad. Nakapokus ako sa magulang ko para makatulong sa kanila. Pero ang lahat ng ito nagbago nung nakita ni Rose si Jonathan sa airport. Pwede mo ba akong turo kung saan yung mabilan ng pagkain? Tinignan niya ako. Hindi ako kinikilig, no? Ininenervous ako na alas 3 ng madaling araw ang flight ko eh. Yung mukha niya talagang hindi ko nakalimutan yun hanggang sa nakabiyahe na ako. Pagdating niya sa Kuwait, Nung buksan ko yung Facebook, makita ko yung mukha niya talaga. Doon sa ad friend, pindutin mo yun. hanggang mas lumambot daw ang puso ni Rose sa isang video ni Jonathan. Kung nag-lockdown, nawalan po kami ng trabaho. Tapos naghirap na po ako. Parang nawawalan na po ako, sir, ng pag-asa. Pagkapos ko po, nagparamdam agad siya sa akin. Meron po, sir, sa akin nag-message, kawawa ka naman. Nakikita ko yung pamilya ko na ayoko nang ganun. Sabi ko, tingnan ko muna hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kung hanggang saan niya ako mamahalin. Bakit nandun ka sa mamahalin agad? Hindi pa nga. Siyempre, pindot-pindot ka pa lang. Gumaan po yung pakiramdam ko sa kanya. Lagi ko kasi naaalala yung mama ko na kagaya ni mama na mapagmahal tapos mapag-alala po siya sa akin. Opisyal nang naging sila. Naramdaman ko na rin po yun na parang mahal ko na rin siya. Feeling ko parang teenager ako. Pero dahil LDR o long distance relationship ang dalawa, Hindi siya makatawag. Siyempre, nag-aalala ko. Magalit ako. Hindi mo rin ako masisi kung nasan ka na nagpunta. Wala ako load, kaya di kita ma-replyan. hanggang nito lang June, si Rose nagbakasyon dito sa Pilipinas. Kikiligin ka. Siyang masaya ako. Nakita ko siya. Masaya sobra. Kasi tagal ko na pinangarap na makasama siya. Ko na kailangan na magpaganda. Dating ko palang panalo na. Di ko nilang payo ng iba. Para ibandera aking ganda. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti na raw lumabas ang kanilang pagkakaiba. Parang matured pa nga ako mag-isip sa kanya eh. Tapos pag-out ko ng trabaho, pagdadating ko, wala man lang yakap. Niyayakap ko naman siya. Gusto ko kasi yung Maya't maya yakap. Kahit sa pananamit, nagtatalo sila. Siyempre, kahit na may edad ka na, ang hinahanap mo, yung pang-teenager, hindi yung pang-matanda. Matanda ka na nga, magsusuot ka pa ng ganon, di ba? Kung bakit lagi kang naka-jacket, naka-polo ka na sa loob, ang init-init. aesthetic kasi, babe. Meron ding kumukwestiyon sa tunay na intensyon ni Jonathan. Ang habol ko lang naman sa kanya yung tong pagmamahalan po namin. Tsaka alam ko na hindi niya ako sasaktan. Hindi naman siya nanghingi sa akin kasi ayaw ko may masabi ang pamilya mo sa akin na pera lang ang habol ko sa'yo dahil matanda ka. Ngunit sa paglipas ng mga araw, mas pinatutunayan daw nila na mahal nila ang isa't isa. Ang mas inaalala ng araw ngayon ng dalawa. 3 months ang bakasyon ko hanggang September pa. Pero kailangan nating magtrabaho. Kailangan ko rin mag-apply sa iba
Kasi may visa pa ako, hindi pa expire. Sabi ko sa kanya, huwag ka na lang umalis, babe, kasi gusto ko yung magkasama tayo lagi. Babe, mamili ka. Mag-ibang bansa ka o dito ka sa akin na magkasama tayo. Ano kaya ang magiging desisyon ni Rose? Hindi na ako aalis habang buhay. Dito na lang ako. Pangako ko sa'yo yan. I love you very much. Mahal na mahal kita. Masaya po, sir, kasi alam ko na hindi niya ako iiwan hanggang sa dulo. Alam ko na mahal niya talaga ako. Salamat sa lahat ng sinasabi mo sa akin. Tutuparin ko yan bilang asawa ko. I Sana. love you so much. Pros and cons ng ganitong relationship. The couple is in a different stage of their own lives. Issue of reproduction. Pero for women, may pressure since mas mahihirapan sila manganak if they decide to prolong their decision to have children. This kind of relationship kasi is prone to social disapproval and stereotyping. This kind of relationship tends to be more interactive. Pinapakita nila na walang issue yung age difference. Ang plano ko, hindi na ako aalis at ako ay magnegosyo na lang. Hindi po yung totoo na pinipirahan ko asawa ko kasi may sarili naman po akong trabaho. Kapag talagang dumating ang tamang tao, lahat kakabugin. Ganda ko'y hinarapan, di magpapatinag sa sasabihin ng iba. Ang magkabugera, ang mabang karisma, ang tunay kong ganda sa lahat ng iba. Ang magkabugera. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.